Matagal nang magkakilala sina Duterte at Michael Yang. In fact, bago pa man maging Pangulo si Duterte, nakabisita na siya sa Xiamen, sa isa sa mga opisina ni Yang. At noong 2017, si Yang naman ang pumunta sa Davao. Ano po masasabi ninyo? Ipinakilala pa nga niya kay Duterte yung ilang pang mga kaibigan niyang Chinese businessman. So these people that you see, sila yung nagtayo ng Pharmally 2 years later or noong 2019. And as you can remember, noong tinamaan na tayo ng pandemic noong 2020, itong Pharmally, kahit wala pang 1 milyon yung kapital, 8 billion pesos agad yung kontrata mula sa PSDBM. Care of another Davao guy, yung dating tao ni Senator Bongo, si Lloyd Christopher Lau. Ang may kontrol ng pera ng Pharmally, si Lin Weixiong alias Alan Lim. Ginamit niya nga raw na dummy yung Pharmally, sabi ng ombudsman. Noong 2021, nung sinusubukan na nating bumangon sa COVID-19, hindi lang bangon kundi lipad ang ginawa ni na Yang at Lin. Pumunta sila sa Dubai. And in just 2 months, in May and June 2021, nakabili si Lin ng 2 property worth 1 billion pesos. Ang isa sa mga villa na yon naging co-owner si Yang. Nabenta rin nila agad at kumita pa nga sila ng 370 million pesos. Alam nyo, wala namang mali sa pagbili ng property. Kung mayaman ka, go, gastusin mo yung pera mo. Ang tanong lang naman, paano ba nila kinita ang perang to? Imagine, napakaliit yung kapital tapos 1 taon lang, may 8 billion ka na. Substandard nga daw yung ilang sinupply nilang face mask at face shield. Tsaka parang hindi natatapos yung issue sa kanilang dalawa. Kasi nung may inismuggle na Shabu sa Pampanga last year, parang may bakas pa rin daw sila. Dahil interlocking yung directors ng mga kumpanya. Yung Golden Sun 999 Realty Development, ang niyari po nun, si Rose Nono Lim, si Eddie Taiyang, Jack Yang, at yung Eddie Taiyang naman po, Jack Yan, nakakonect po yan sa Empire 999 kung saan po nakita yung 3.6 billion pesos na shabu sa Mexico. We tried to get the side of Lin and Yang through their lawyers. Pero kung ang House Quadcom nga hindi nila sinasagot kami pa kaya, hindi nga namin sila kayang mapakontempt diba? And as usual, nakaalis na yun sa bansa. And mind you, this network of Yang and Lin is just one corner of a big universe of shady networks na foreigners daw ang nagpapatakbo. Well, it's more fun in the Philippines nga naman, diba? Pero ikaw, kaya mo pa ba? Ano po masasabi ninyo?